So good day sa atin mga minamahal kong kamaymol. Ayan, ikaw ba ay nanghusga na? Ikaw ba ay hinusgahan na dahil sa iyong physical na appearance or larawan? Or ikaw ba ay hinusgahan na dahil may nagawa kang kasalanan sa iba? So our topic is very modern din ngayon, ang paghuhusga. Alam nyo mga minamahal kong kabaybol, ang paghuhusga ito ay isang napakasamang gawain ngayon ng ating mga minamahal na tao or kabataan, anything else. Sapagkat ang paghuhusga sa ating mga kapwa ay parang minamaliit natin sila or hinuhusgahan natin ang kanilang makakaya or hanggang saan nga ba ang kanilang makakaya. Hinuhusgahan natin kung anong nakikita ng ating mga mata. Hinuhusgahan natin kung anong nakikita natin sa kanila sa araw-araw nilang pamumuhay. But of course, suddenly, ang invitation sa atin ng ating Panginoong Diyos, huwag nating husgahan ng ating mga kapwa sapagkat para-pareho tayo na nilalang ng ating Panginoong Diyos na kawangis niya. Ni sino man sa atin ang maganda or pangit, lahat tayo ay kamukha niya. Sa mata ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng tao ay pantay-pantay lamang. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay maganda at gwapo. Sa lahat ng nilikha, tayo ang may pinakamataas na uri ng mga nilikha niya. So kailangan tayo man ay sana ay magmahalan, imbis na tayo ay maghusgahan. Tayo sana ay magmahalan na lamang at magpalaganap ng kanyang mga salita. Ang una sa lahat ng ating para hindi ka makapanghusga ng iyong kapwa is first of all, look at yourself. So anong ibig sabihin nun? Kailangan tingnan mo muna ang iyong sarili bago ka manghusga ng iyong kapwa. Malay natin, hindi lang pala siya ang may masama malay natin hindi lang pala siya ang pangit manamit, marahil pati ikaw. So kapag tinignan mo ang iyong sarili is syempre bago mo palang bitiwan yung salita or bago mo palang husgahan ang iyong kapwa is maiisip mo na ganun ka pa rin at mahihiya ka na banggitin or husgaan ang iyong kapwa sapagkat nakita mo sa mismong iyong sarili na ganun ka rin pala. So mahihiya ka at hindi mo na babanggitin at hindi mo na uhusgaan ang iyong kapwa. Sa pamamagitan nun ay maiiwasan natin ang panghusga sa ating mga minamahal na kapwa. Ating ay kalawa, kapag nakita mo na yung sarili, so karapat-dapat lamang na reflect what you see about yourself. Mag-reflect ka. Alamin mo kung ano ang mga nakita mo sa iyong sarili, panlabas man yan o pangloob, mga nagawang kamalian o kabutihan sa iyong buhay. Bago mo husgaan ang iyong kapwa, hindi malay natin pantay lang pala kayo ng nagawa ng kasalanan at nagawang kabutihan. So, never judge people. Huwag nating husgahan ang ating mga kapwa-tao, lalo pat kung hindi pa natin sila nakakasama ng matagal. Huwag nating husgaan, lalo na kung hindi pa natin sila lubos kilala. At huwag nating husgaan sila sapagkat lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kamalian, kahinaan at kalakasan sa pambuhay na ito. At ang ikatlo, yun nga, don't judge people. Huwag nating husgaan ang ating mga kapwa-tao sapagkat tulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kanya-kanyang kalakasan na sadyang magagamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Yung iba, sinusubukan nilang lumaban kahit may kapansanan na sila. Yung kapansanan na yon ay sana ay huwag na nating husgahan sapagkat kapag sa iyo napunta yon at ikaw ang hinusgaan ay hindi mo rin siguradong gugustuhan kung ano ang babanggitin or sasabihin ng iba sa iyo. Sana may sa puso natin ang golden rule na itinuro pa sa atin noong elementarya pa lang tayo. Ang golden rule ay nagsasaad na kung anong ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gagawin sa iba. So, ang ibig sabihin lang nun ay huwag mong husgaan ng iyong kapwa kung ayaw mo rin mahusgahan ng ibang tao.
Ayan. So kapag inusgahan natin ang ating kapwa, malay natin ay mahusgahan tayo sa langit. At kapag nahusgahan ka sa langit, ay syempre medyo tagilid ka pang makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya sana, imbis na tayo ay manghusga sa nakikita ng ating mga mata, imbis na tayo manghusga sa kung anong naririnig ng ating mga tenga, imbis na tayo manghusga sa kung anong ginagawa ng ating mga katawan sa ibang tao, ay huwag na lang natin husgahan sila, bagkus ipalaganap natin ang mabuting balita kesa tayo ay manghusga. Sa pamamagitan nun ay malaking tulong ito upang matulungan pa natin sila na mapunta sa landas ng kabutihan. So mga minamahal kong ka-Bible, ang amon sa ng ating daily reflection for this day, ang paghusga, ay huwag nating usgahan ng ating mga minamahal na kapwa. Una sa lahat, kapag inusgahan mo sila, una sa lahat is look at yourself. Tignan mo ang iyong sarili. Kung may kamalian ka ba, may kasalanan ka ba. Kung wala kang kasalanan, go, sige, husgahan mo na siya. Pero walang tao ang hindi nagkakasala sa kapwa niya tao or walang kasalanan. At ang ikalawa naman ay reflect from what you see about yourself. Mag-reflect ka. Alamin mo ang mga nakita mo sa iyong sarili. Malay natin pantay lang pala kayo ng itsura or ng mga nagawang kamalian at kasalanan. At ang ikalo, ang importante sa lahat, don't judge people, sapagkat kapag ginudge mo ang iyong kapwa, malay natin balang araw, ikaw naman ang mag-judge ng ibang tao. So kapag ginawa mo yon, ay malay natin ay mababalik sa iyo. Ayan. So ang hamon lang sa atin, yung golden rule, ang ayaw mong gawin sa iyo ng iba, ay wag mong gagawin sa iba. Ayan. It's basically weather lang po kapag ginawa mo sa iyong kapwa, ay magagawa rin sa iyo balang araw. So sana lagi nating tandaan, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon na may kahinaan, may kalakasan, na sadyang ating magagamit sa araw-araw nating pamumuhay. Lahat tayo ay nilikha niya, nakawangis niya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagandahan, kabutihan, at perspective sa pamumuhay. Lahat tayo ay kawangis niya. So walang karapatan tayo na manghusga ng ating kapwa sa kung anong appearance man yan, sa kung anumang pag-uugali yan, sa kung anumang ginagawa nila sa kanilang buhay. Wala tayong karapatan. We are nothing to them. Ayan. So, laging tandaan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ang Panginoon. Kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo para sa ating mga sarili at para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. I hope na sana ay may natutunan tayo sa ating daily reflection for this day. Yun lamang po. Have a blessed Friday morning to each and everyone.